Hello guys, good morning guys. So ayan, i-share ko sa inyo about sa labor journey ko nung time na nanganak ako kay baby. So, bali nag-start yun ng April 26 na umaga. Around 7 a.m. yata. Nung time na yun is meron akong prenatal pa sa OB ko. Meron pa akong check-up sa OB ko. So, umaga pa lang, alas 7, naglalaban na ako. Pero iba na talaga yung pakiramdam ko. May nararamdaman na ako siya, konting sakit. Pero alam yung carry lang, gano'n. So, naglaba pa ako. Around 9 a.m. pumunta na kami doon sa clinic nung doktora ko. Pagdating nga doon, 11 pa dumating si doktora. Pero doon sa time frame na yon, 9 to 11, nakakaramdam na talaga ako guys na masakit talaga yung upo ko doon sa bangko is iba na. So, nung chinek na ako ng OB ko, inai ako, is nasa 4 cm na pala ako. Pero, sabi niya, wag na munang pumunta sa ospital kasi nga, hindi naman daw halata sa akin. Kasi nga tumatawa ako, hindi naman halata kasi na ewan ko, mataas siguro ang pain tolerance ko. So, nung mga hapon na, ang dami ko pang inasikaso dito sa bahay. Pero alam ko, nararamdaman ko, may masakit na nga. So, sinabi ko na nga dun sa kapatid ko, and pumunta dito yung kapatid ko. Mga alas 6, prepare na ng asawa ko. Lahat ng gamit namin, nilagay na sa kotse. Para anytime na yung sumakit, is ready to go na. So, around 6:30, sabi ko, ano ko pumunta ng hospital? Kasi nga, kaya ko ba yung sakit? Kaya para sa akin, kasi every 5 minutes ang interval. So, masakit siya. So, sabi ng kapatid ko, pumunta na lang daw kami ng hospital kasi nga, first baby ko, and ayaw niya na dito ako manganak, baka mahirapan daw ako. So, yun na nga, pumayag na nga lang ako pumunta ng hospital. Pumunta na nga kami ng hospital, and pagdating nga doon, hanggang doon lang yung sakit. So, hindi na siya na-progress. So, from 11 p.m., yung tinulungan na ako ng mga, ay nilagyan ako ng mga nurses na primrose sa puwerta para matulungan na mag, ano yung service ko. So, yun na nga guys, fast forward tayo, madaling araw. Ganun pa rin yung sakit guys. Dumating siya sa point na 2 to 3 minutes ang interval, pero kaya ko pa rin siya. And then, nung mga around 3 a.m., hindi, 4 a.m., sobrang ko inantok, di natulog ako. Ang sarap ng tulog ko, guys. Hindi na siya sumakit. Tapos, hindi na siya na continuous yung sakit niya na like 2 to 3 minutes. Hindi na siya continuous kasi natulog ako. Hindi ko talaga naramdaman. Wala akong naramdaman sakit. Ang sarap ng tulog ko. So, around 7 a.m., doon ako nagising. And, yun, start na naman na, ewan ko, urong-sulong yung interval niya, yung pagsakit niya. Pag natutulog ako, nahihiga ako, hindi siya dumidire-diretso yung sakit, nawawala-wala. So, ang ginawa ko, lagi na lang ako nakatayo. So, simula gabi hanggang umaga, every 4 hours nilalagyan talaga ako ng primrose. And sabi ng doktora ko, i-induce na rin daw ako kasi nga sobrang tagal na ako na labor. Sabi ko, carry ko naman yung sakit. Sabi niya, medyo masakit pag in-induce. Pero hindi ko naramdaman yung sinasabi medyo masakit. Ewan ko, malakas siguro talaga, mataas siguro ang pain tolerance ko. So, ayun mga guys, around 12 a.m. or 12 na, around tanghali, around 12. So, nagpaalam yung asawa ko na bibili mo na siyang pagkain. Sabi ko, sige, kaya ko naman kako. Pero, minomonitor na ako ng mga nurses, gawa nga na, sabihin ko lang na pag yung continuous na yung sakit. Yung sakit pa naman niya is 2 to 3 minutes, ang interval niya, 2 to 3 minutes. Pero, mga 5 times siyang sasakit ng ganun, kasi hindi siya continuous. Talagang, halimbawa, 5 times siya, tapos mawawala ulit. Parang ganun. So, around 1:15 p.m. So, dinala na ako sa delivery room. So, sobrang kaba ko yun, guys, kasi nga wala yung asawa ko, hindi pa bumabalik. Kumain muna pala daw siya. So, yung pakiramdam ko na, ala, pupunta akong delivery room, wala yung asawa ko, natatakot ako, hindi ko makikita yung asawa ko. Tapos, baka kung ang iniisip ko, baka kung anong mangyari sa akin, hindi ko man lang nakita yung asawa ko. So, yun, talagang kabado malala ako. Pero no choice ako kasi wala talaga siya. So, dinala na nga ako sa delivery room na alauna mahigit. So, yun na nga guys, hindi pa rin talaga ako nanganak kasi hindi na pa-progress talaga yung CM ko, nasa 8 cm na yata ako noon. Pero hanggang doon lang. So, nung time na yun, nag-aantay na ako dun sa delivery room habang may mga nanganganak na iba. So, yun mga kabado malala ako kasi nga, nag-aantay ako doon, tapos may mga nanganganak ko, narinig ko yung mga sigaw, yung mga aray nila, yung pag-iri nila, lahat naririnig ko. So, parang yung lahat ng
kabakoy, talagang lumabas. Pero pag naandyan na talaga, no choice na naman talagang gusto mo na talagang i-erase. So, hanggang dumating yung OB ko na 4 p.m. pa siya dumating kasi nga mayroon pa siya mga inaasikaso na pasyente sa clinic niya. So, yun na nga guys, dumating siya, hindi pa rin pumuputok yung panubigan ko, pero sobrang sakit na. And yun, tinulungan na lang niya ako. Pinutok niya yung panubigan ko, and then yun, iniri ko. Pero, hindi pa rin talaga siya lumabas urong-surong. Siguro, mga 5 times ako umiri bago lumabas si baby. So, paglabas ni baby, kaya pala siya urong-sulong, yung sakit, and yung pagle-labor ko, gawa nga na may cord coil pala si baby sa leeg at sa braso. So, thankful naman ako na okay kami si baby, okay kami ni baby kahit nakakain na si baby na konti ng pupo. So, naging okay naman kami ni baby, safe naman kami, nakaalis dun sa delivery room. So, paglabas niya namin, naandun na si asawa ko. So, naandun na yung asawa ko. So, tuwang-tuwa. So, yun guys, kung naandun ka na pala sa point na kahit kabado-kabado ka na umiri, manganak, wala ka nang choice kasi gustong-gusto mo na talagang ilabas sa sobrang sakit. So, lalo yung labor na pag nag-10 cm ka na, talaga namang yung sakit niya talaga guys, yung gusto mo na talagang ilabas, hindi mo na kailangan, hindi mo na kaya mapigilan kasi nga, kahit sabihin nila, oh, nangyayari yan, hindi pwede yan, ganyan. Ay, talagang no choice ka. Talagang i-i mo talaga yun kasi sobrang sakit na. So, yun, thankful naman ako na kaya ko. So, yun lang guys. Inabot ako ng 33 hours sa pag-labor pero kinere ko naman. So, ito na yung baby girl ko and malaki na siya ngayon. Almost 1 month and a half na siya. So, yun, ang wish ko lang sa kanya is talagang yung maging healthy siya lagi kasi nga, ang hirap pag nagkakasakit ang mga bata ngayon. So, yun lang guys. Thank you for watching.